Magandang araw po mga boss. Muli po, ito po ang panibagong content na ating ginawa, ang pag-update sa ating maliit na babuyan. Ito po, maaga po tayong gumising dahil para maiwasan ng ingay. 4:30, gising na po tayo nang hindi makaabala sa mga natutulog sa kalapit na bahay. Yan po talaga ang dinidepensahan natin para hindi tayo maireklamo. Ngayon po ay nagkakaingay na nga, kailangan unahin kong magpakain ng baboy. After ng makapagpakain ng baboy, ngayon ay mga bandang alas 9, alas 10 na. Ngayon po ako maglilinis dahil sa panahon na ng mainit at kailangan na ng kanilang katawan. Kanina po ay malamig kaya delikado, baka may sipunin, may magtae. Kaya ngayon po ang tamang paglilinis sa baboy. Ito po at kasama ng mga maliliit na biik ay hindi po natin direktang nililiguan, pero konti-konti pong natatalsikan or napapatakan, kaya yun po ang umpisa ng pagsasanay ng kanilang paliligo. At iniiwasan po nga natin sa umagang-umaga maglinis ng ating kulungan. Pagdating na kabaliktad eh. Oh. Ano takot ba di sa akin? Ang hirap ang tingin lang ako. Ay, hindi mo hindi sa magpilot. Kabaligtad na siya. Ba't kaya na naman niya magbaligtad? Malaki na siya. Ha? Malaki na siya eh. Hindi pala ako eh. Hindi naman kaintindihan paano siya makabalik. Para sa akin may ubi. Nena? Ubi ang mata. Ubi? Sinuntok pala yan. Ubi ang mata. Sa uri po ng ating pagninegosyo dito sa babuyan ay sadya pong medyo masalimuot, mahirap. Andyan po yung talagang madalas ay halos pag hindi mo nabantayan o bantayan mong mabuti ay nandun din yung mas minsan ay may kalamangan ang kalugihan. Meron ka nga pong biik doon sa isang inahin pero ay aapat naman. Doon naman sa isang inahin ay doon minsan ka makakabawi. At yung ibang inahin naman hindi natin sinasadya, hindi natin nalalaman na kapag nanganak po ito at nagwalay, pagkawalay 1 linggo lang dapat siya ay maglandi. Pero naglandi nga po. Ito mga boss yung isa sa pinakamahirap na parte ng baboy. Ito po ay nakastahan na, pero muling naglandi. Ibig sabihin, lugi na naman tayo niyan. Ito yung ililipat ko ng aking inahin doon sa bagong gawa. Kasi inabot na ng kabila ng sakop nila. Ito yung kanyang tambak na buhangin. Pinakiusap ko lang na wag mo nang ituloy hanggang dito ang kanyang inabot. Dito sa kalahati ng kulungan ko na lumagpas pala ang aking kulungan. Kaya kailangan kong madaliin ito abot. Ito na nga boss ang mga resulta. At ginawa kong lahat. Nagmano-mano, nag-welding. Ako na rin ang tumirada hanggang sa halos ako mabulag. At nagsimento na pinilit kong gawin dahil kailangan at malapit ng tambakan yung lote ng kabila na nasakop nga ang kanilang sukat, yung aking maliit na babuyan. Kaya ito, ginawan ko ng paraan, pero sa awa ng Diyos, bumisita ang aking kasama, ay kinuha ko na rin siya para ako'y matulungan dahil hindi na ako makakita sa sobrang sakit ng pag-wielding. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Kaya sa awa ng Diyos, ayan, magtatapos na at kailangan namin bukas ng umaga kung maaari matigas na at ipasok na dito yung inahin para magkaroon na ng peace of mind. Dahil hanggat hindi ko natatapos ay binigyan lang nga ako ng palugit na 1 week. Okay naman, mabait naman. Kaya ito, paspasang gawa ay sumabay sa walang pera, walang pampatrabaho. Kaya minamano-mano, ako lang gumagawa. Yan, medyo natutong trumabaho ng kahit paano, kahit masakit sa katawan. Ito po yung mga ginaganon ko mga boss na talagang napakahirap mag-alaga ng baboy at magnegosyo ng babuyan kung kailangan ay nakapokus ka at may determinasyon.
Yun nga ang sinasabi ko na pag dumating yung punto na Nalagyan mo pati ng hindi ganun rin, hindi oh. siya naglandi or nakapaglandi na at naulit ang pagkakasta o naulit ang hindi na buntis, hindi na tuloy, yun ang may kalugilihan dahil bibilang ka na naman ng 21 days para maisaayos mo at maglandi para ulit. Ang sinabi kong lugi doon ay yung tumatakbo na 21 days, doon tayo nalulugi. Ilang pagkain ang mauubos nun. Ibig sabihin, 21 days plus another 21 days, nasa 42 days yan. Kaya doon po tayo nalulugi. Hindi natin sinasadya, hindi natin alam pangyayari, sadyang nangyayari yun sa takbo ng ating negosyo. Yun po ang madalas kong ipinapaliwanag sa mga backyard farmer katulad ko na kung sakaling ikaw ay mag-aalaga, kailangan ikaw may sobrang puhunan at ang puhunan sa lakas at bisig walang kwenta yan.